O ICC, pasok na. Good evening mga kaloyrista, ito po yung likod, si Boy Misterio. Ngayon, pag-usapan natin yung mainit na pag-i-speech ni itong dating Pangulong Duterte. Yung speech niya na sa prayer rally nila na hindi naman mukhang prayer rally, kundi panay batikos at paninira sa ating mahal na Pangulong PBBM. Ayun na naman sila, yung mga personal na atake. Personal na atake nila at saka yung mga fake news, mga marites, ayan na naman sila. Bakit kaya ganun, no? Dahil ba yun sa kumakatok na yung ICC, malapit nang pumasok? Tsaka dahil dun sa nabistong 51 billion na binigay niyang ng Kongreso dun sa First District ng Davao ni Pulong Duterte, 51 billion yung na-allocate sa kanya for 3 years, 2019, 2020, 2021, or hanggang 2022. Kaya sila ganito magsalita ngayon. Nagpe-prayer rally sila no? Prayer rally kuno. Tapos, ito yung mga banat niya, masyadong personal. Pakinggan natin yung mga pinagsasabi nito si PRRD laban sa ating mahal na Pangulo, PBBM. May drug addict tayo na presidente. Yan. Ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na
bangag na aktin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. Oh, palakpakan yung mga minions ni Duterte, no? Para nila totoo. Mamaya, ilang oras lang sunog na yung mga pinagsabi mo eh. Di ba? Saan ka nakakita? Mayor, bibigyan ng listahan ng PIDEA. Ano yun? Kalukuhan. Ang unang bibigyan ng PIDEA niyan, hindi mayor, presidente. At ang presidente ng panahon na yon, si Pinoy. Eh, si Pinoy walang sinabi, di ba? Kasi wala talaga. Invento na naman nila. Paninira, personal na attack. Marites, fake news na naman to. Pumapasok ng alanganin o nasasagasaan yung interest nyo sa pinatutupad ng ating Pangulo. No? Itong taong to, no? Sanay siya sa madugong labanan. To, yung paratang sa kanya noon, ni Trillanes, tsaka yung nireklamo ni Trillanes sa ICC, malamang sa totoo eh. Siya mismo nagsasabi, madugo. Talagang walang paggalang, walang pagrespeto sa ating mahal na Pangulong PBBM. Dahil hindi nasusunod yung gusto nila. Di ba? Yung budget ni Pulong, hindi nasunod yung gusto. Ang nabigay, 500 million. Samantalang ang standard naman talagang budget ng isang kongresista is nasa 500 million hanggang 1 billion. Pagka pumalo ka na ng 2 billion hanggang 4 billion, ano ka na, is medyo dikit ka. No? Dun sa, alam nyo na, siguro namihasa dun sa 51 billion, kaya hinahangad, ganun ulit ang may bibigay sa kanya. Ito, may prayer rally sila kuno. Pero hindi naman prayer rally yan eh. Pero yung mga pinagsasabi niya ngayon, ilang oras lang sunog na siya sa PIDEA eh. Na hindi totoo yung mga pinagsasabi niya. Pakinggan po natin yung sinabi ng PIDEA. We would like to read the agency statement in regard to the allegation that our president is in the watch list. So, we are reading the official statement of the Philippine Drug Enforcement Agency. President Ferdinand R. Marcos Jr. was never in our watch list. The Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte, claiming that, and we quote, when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PIDEA that in the list, the name of the president was there. End of quote. Former President Duterte was mayor of Davao from 1988 to 1998, from 2001 to 2010, then 2013 to 2016. PIDEA, on the other hand, was activated on July 30 of 2002. When the agency was activated, it established its National Drug Information System, or NDIS, which is still in existence today. The NDIS is the intelligence database of all drug personalities, gathering input from counterparts from both law enforcement and intelligence agencies. Pursuant to its mandate under Public Act 9165 and Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, PIDEA regularly conducts intelligence workshops in collaboration with other law enforcement agencies to update the NDIS. From its inception in 2002 and up to the present, President Ferdinand Romualdez Marcos was never in our NDIS. It is worthwhile to note that when the former president took over in 2016, his administration came out with a list, which was then initially called the Narco List, sometimes referred to as the Duterte or PRRD list. And upon continuing validation and revalidation, it became the Interagency Drug Information Database, or IDID. The name of President Marcos is also not in the said list. Based Oh, yeah, malinaw, no? Sabi ng PIDEA, never na nasa watch list nila ang ating Pangulong PBBM. Never na napasama sa watch list talaga. So, ano yun? Saan humuhugot si PRRD ng ganong statement? Dahil ba
Hindi sila napagbigyan sa mga budget na gusto ng anak niya. Pati yung confidential fund ni BP Sara hindi na ibigay. Pati yung budget na gusto ni Pulong hindi na ibigay. Kaya kayo nag-aalala ng ganyan. Ibig sabihin, yung pag-atake nyo, personal. Dahil hindi nagusunod yung personal na interest nyo. Ganun lang yung malinaw dito eh. Di ba? Yung paratang mo kagabi na about sa ating mahal na Pangulo na adik siya, wala pang 24 oras eh. Laglag na kayo sa upuan eh. Di ba? Tumbling na kayo eh. Kasi pag yan mismo nagsabi na hindi totoo yung pinagsasabi mo sa speech mo. Di ba? Sobrang bilis nung pag-update ng PIDEA, no? Hindi man lang nakapagbunyi o nakapag-celebrate yung mga DDS vloggers o DDS vloggers sa pinagsasabi ni PRRD, no? Sobrang hype sila kagabi, no? Gising na gising yung dugo nila, no? Natulog lang tayo, kinaumagahan. Ito na yung PIDEA. Sunog. Laglag. Ewan ko kung ano man nasa loobin ng mga yan ngayon. Nakakatawa na lang ng mga ano, no? Mga pinagsasabi nila. Fake news na fake news. Personal na atake, hindi na po uso yan. Oh, mga kaloyalista, no? Palagi po tayong maging vigilant sa ating paligid kasi yung mga sumisira at kumakalaban sa ating Pangulo, nandiyan lang sa tabi-tabi. Please like and share my video, mga kaloyalista, and please subscribe sa aking channel para lagi po tayong updated sa mga balita. Hanggang dito na lang po, ito po ang inyong lingkod, Boy Misterio.